Okay, so discuss natin tong problem sa set of materials. So under, actually loaded bars. The timber member has a cross-sectional area of 1,750 mm squared and its modulus of elasticity is 12 GPa. Compute the change in the total length of the member after the loads shown are applied. Okay, so dito, pinapahanap yung total change. Okay? Total change in length, okay, of the member. So dito, ang gagawin lang natin, okay, basically kasi ilang segment ba't meron tayo dito? Meron tayong tatlong segment, di ba? We have 1, 2, 3. Okay, kasi di ba kada nagbabago yung load or yung cross-section, kino-consider natin yan as panibagong segment. So dito tatlong beses nagbago yung load. So meron tayong tatlong segment. So gagawin natin dyan, kukunin natin yung deformation on each segment. Then, pag-aadin lang natin. No? Yun na yung total change in length. Okay? So, anong gagamitin yung formula? So, ito, nakalagay naman na dito. Okay, para sa deformation, ito, no? PLAE, no? Or PL over AE. Okay, yung P, yung load. Yung L, yung length ng segment. Then, yung A, cross-sectional area. Yung E is yung modulus of elasticity. Okay, so itong AE tsaka yung L, given naman na siya, di ba? A natin, yung E, then ito yung L natin, no? Per segment. Okay? So, kukunin lang natin yung P niya. Okay? So, now, proceed muna tayo dito sa D, no? Sa CD muna, no? Okay, kasi pag ganito yung cut natin, eh, di ba? Okay, kasi kapag ganito yung cut mo, isa-solve mo pa yung reaction dito sa A. Okay, so para wala na tayong solve na reaction, pag ganito na lang yung cut, no? Start tayo dun sa CD. Okay, so ganito lang yan, no? Meron tayong 20 kN dun sa D. Tama? So, ilan yung force sa CD? Therefore, 20 din, di ba? Kasi dapat equilibrium yan, eh. Okay, take note lang yung direction niya. Okay? So, since pa-away siya dun, okay, this is tension, tama? Okay, kasi importante yan mamaya, eh, kung compression o tension. Kasi kung, tawag dito, kung compression yung, ano natin, yung force, negative yung deformation, di ba? Okay. So, na, sa BC naman tayo. Okay, gawin lang ulit natin. Okay, ito yung 20 kN sa D. And, proceed tayo dyan. Wait. And pag ganito, 35 kN sa C. Tama? So now, ito yung ating FBC. Hindi pa natin alam yung direction. Okay, so now, mag-summation force horizontal tayo. No, FBC, in-assume ko muna na pag ganyan siya. Napa-compression. Okay, FBC plus 20 minus 35 is equal to 0. So therefore, FBC mo ay 15 kN. Tama naman na compression siya. Okay, kasi kung titingnan nyo lang, kahit nga wag na siya i-solve, may 20 ka na pa right, may 35 ka na pa left. So, para maging equilibrium siya, di ba? Kailangan mo ng 15 to the right. Okay? Para ma-balance yung 35. Okay? Now, last, dito tayo sa, okay, sa pinakadulo, no? Ito, medyo mahaba lang siya, no? Okay. Ito sa ating, ano na to? AB, no? Sa AB. Okay, lagay mo lang ulit, 20 kN. May 35 ka dito. May 40 ka dito. Tama. DCB. Okay? So, ito, pa-tension na yung AB. Paano ko nalaman? Kasi, yung to the right mo, 40 plus 20, 60, di ba? Okay? Dito the left mo, 35. So, ilan na lang yung kailangan dito? This is 25 kN. O, ganun lang. No? Kahit wag ka na mag-summation forces, tension, no? Lang, FAB. Yan. Okay, ganun lang naman siya. Okay. Yan. Kaya kung mag-summation horizontal ka, pwede rin naman, no? Summation force horizontal is equal to 0. Negative FAB plus 40. Okay, so assumption ko dito is yung to the right na force, positive, no? Yan. So, makuha mo dyan ay yun, 25. Okay, so now, yan. Complete na tayo. Meron na tayong force. Okay, ano na lang natin? Add na lang natin yung total deformation nila. No? So, summation ng deformation is equal to okay, PL over AE. No? Start muna tayo dito sa D, no? Ay, sa CD.
Ang force mo dyan ay 20, no? So, 20 kN. Sulat ko muna yung unit. Ito, 3,000 mm. Gawin ko na lang siyang mm, no? Okay, ito yun, no? Yung sa CD, yung length ng CD3. All over. Actually, yung area naman kasi niya, constant naman yung cross-sectional area, pati yung E mo. Okay, so, ano yun na natin, no? I-over ko na lang siya. Yung P at L muna yung isulat. Okay? Sa BC natin, okay, take note compression to. So, minus 15 kN. Tama. Length ng BC mo, 3 meter din. So, gawin natin mm. So, 3,000. Then, yung sa AB natin, tension yan. So, positive 25 kN. Okay, length ng AB based sa figure natin, ito, 1,5, no? Okay. 1,5 mm. Yan, all over. Yan, yung ating cross-sectional area na 1,750 mm squared all over 12 GPA. Or yung GPA natin, di ba? That's kN mm squared. Tama, di ba? GPA, kN per mm squared. Okay. Susulat ko lang unit kasi, yan, para makita lang yung unit analysis. Mm squared cancel. Yung kN dito sa ilalim, maka-cancel siya. Tama. Yan. So, matitira natin, na, di ba, na units ay mm. Yan. So, important yun, no? Okay. Kahit ano namang conversion, basta as long as magka-cancel out yung unit, no? Yan. Ang importante naman dito mag-cancel yung kN eh, kasi ang deformation natin, measurement siya. It's either mm or meter. No, yun. Yan. So, ang total deformation natin ay, ayan, input na lang yan sa CalQ. Ayan. Ayan, 20 times 3,000. And minus 15 times 3K din. Plus 25 times 1,5 all over 1,750 times 12. Ayan, so 2.5 mm, no? Ayan. 2.5 mm. Okay, so ano ibig sabihin kapag positive yung elongation or yung deformation? Okay, pag positive yan, ibig sabihin, elongate, di ba? Elongation. Okay, kapag ka nag-negative na, ibig sabihin shortening. Okay, sabihin kapag ka positive siya, nag-apply ka ng load, nag-ano siya, elongate, no, by this amount, yung bar natin. Pag negative naman, lumiliit siya. Okay, gano'n na ibig sabihin yan, no, sign convention. Okay, so gano'n lang natin siya sinolve, no? Okay, so madali lang naman the method of section lang to get the force on each member, then simply apply yung formula na PL over AE to get the deformation of each member, then pag-add-in lang. Okay? So, yun na yung total change in length ng member natin. So, ganun lang siya. No? So, tuloy pa natin ito sa susunod, no? Using different example naman. Thank you.